Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta, pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos at pag-campaign na lumawak po ang ating viewers sa Ka Eric Celis YouTube channel. 103,000 mahigit. At patuloy po ang paglago ng ating channel at utang na loob ko po yan sa inyo, mga kababayan. Thank you also sa pagsubaybay sa aking Facebook accounts na Ka Eric Jeff Celis at Jeffrey Ka Eric Celis. Maraming salamat po. And of course, ang ating bigwas ng agila. Katandem ko naman po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy. At sa puntong ito, ang mga nagtatanong kung ano po ang ating regular GCash line for line of support and coordination sa gustong tumulong, you can contact, you can send po whatever, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, it's okay. 5 pesos sa GCash po, tinitipon natin yan. Ang numero po ay 0916-308-7710. Ayan. Uulitin ko 0916-308-7710. Ruhilda Celis Kailangging po. Mga kababayan, ang araw na ito ay pre-trial, no? Supposedly, it should be open to the public para po sa pagsisimula ng proseso ng impeachment court trial ni Vice President Sara Duterte. Subalit nagtataka po ang taong bayan bakit ito ay closed door, parang executive session, at bakit hindi pinayagan na i-cover ng media at hindi naka-live sa Senate internet web or sa kanilang open channel sa YouTube at sa Facebook ng internet ng Senado. Nagtataka ngayon ang taong bayan, anong pag-uusapan? Kasi sa pre-trial po, nandyan po ang mga markings of evidence, nandyan po ang mga ililista ninyo, ang inyong mga testigo, ang mga gagamitin sa trial, at ano ang mga requirements for the presentation of the case. Nandun din po ang depensa, kung ano naman at sino naman ang mga testigo on the part of the defense ni Vice President Sara Duterte. Bakit po sa napakahalaga na national public interest issue ang pagsisimula o ang pagbibigay ng puwang doon sa pre-trial coverage ay bakit hindi po pinapayagan? Yang nag-announce nito na walang media coverage, sarado siya sa mata ng publiko, ay itong si Joel Chihuahua. Ito po ay congressman sa Manila. Isa po ito sa attack dog ni Romualdez at ni Marcos na tagapagtahol at tagapagkagat laban kay Vice President Sara Duterte. Consistent ang mga atake nito ni Joel Chihuahua. No? Mga bataan at kagrupo ito ni Benny Atras Abante. Nila Akop, yan, mga kagrupo niya ito. So, ngayon, ang tanong ng taong bayan, ano ang itinatago? Ano ang inililihim sa pre-trial na ginagawa o gagawin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kasi malalaman natin sino ang linyada at mga nakapwesto na mga gagamitin na mga testigo, di umano, ng prosecution team mula sa House of Tambaluslos. Ang mga testigo, ebidensya, at iba pang mga presentation nila will be known and discussed sa pre-trial. Bakit hindi ito binuksan sa publiko? Ganon din po kung papaano ito ilalatag ni Vice President Sara Duterte. Ang kanyang pagtatanggol sa kanyang karangalan, dangal at integridad bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno na pilit na pinapatanggal ni Marcos upang wala na silang kakalabanin pang malakas na opposition figure pagdating sa 2028 elections. Yun talagang pinaka-purpose nila Marcos. No? Hindi nila kakayanin ang isang Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo sapagkat manunumbalik muli ang Duterte leadership sa pamunuan ng gobyerno kung saan magiging presidente ang isang Sara Duterte na kinatatakutan
ng mga nangungurakot at mga mandarambong sapagkat earlier ay nagpahayag na po ng kanyang paninindigan si Vice President Sara Duterte na hahabulin at papanagutin at mapaparusahan ang mga nandambong nagnakaw ng durobo, nangulimbat, nangurakot sa kaban ng bayan at nag-abuso sa poder at kapangyarihan during this administration of Marcos and Romualdez. Kaya naman ganun na lang po ang todo-todo na pagpanik na ni Marcos at nila Romualdez sapagkat mga less than 2 years na lang ang kanilang termino ng paghahari-harian ng pangungulimbat at pangungurakot nila dito sa gobyerno sa Pilipinas. At may kalalagyan na sila kung hindi nila mapapatanggal by way of an impeachment court trial and conviction at the Senate Court si Vice President Sara Duterte. So, ano po ang gimmick dito? Kung bakit isenarado at hindi binuksan sa pampubliko na kaalaman at obserbasyon. Una, most likely gagamitin po ang mga bulok na mga testigo nila like itong criminal convict at ngayon nakakulong pa rin na si Madriaga para gumawa ng kwentong pangkutsero at pangbarbero na parang walang pinagkaiba sa Marites na sinasabi ng tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. So, most likely ililinya nila si Madriaga sa pagbabanta sa buhay ni Marcos Jr., ni Speaker Tambaloslos Romualdez at ni Lisa Araneta. Ililinya nila si Trillanes para idugtong si Sara Duterte at ang mga Duterte dudurugin nila doon sa sinasabi ni Trillanes sa kathang isip niya ng mga sindikato ng mga Duterte. So, kaya hindi nila ito sinasabi kasi malalaman kaagad ng publiko na walang pinagkaiba pala ang bibit-bitin sa pre-trial na ito at gagawing Senate Impeachment Court trial laban kay Sara Duterte na ginawa na nilang kabalahurahan at katarantaduhan nang nagsagawa ng Kangaroo Court ang Committee on Injustice ni Romualdez at ni Sandro Marcos doon sa House of Representatives. Dahil kontrolado na, may 13 Judas na sila sa Senado, pwede nilang ilusot yan kasi pag nagbutuhan ang mga senator judges sa mga motion at mga pending na mga maniobra ng kalaban ni Sara Duterte na manggagaling sa House of Tambaloslos, mailulusot nila. Lalo pa kung si Gatchalian ang magiging presiding judge dyan. Pero narinig natin kapon sa interview ni Ping Lacson na alanganin sila kay Gatchalian dahil hindi abogado. So si Chis Escudero daw ang minamanok nila. Pero sabi ng mga abogado at mga nag-oobserba, that would make the entire process illegal and void. Because under the Constitution, the presiding judge and presiding officer of the Senate Impeachment Court is the Senate President. Kapag presidente ang nakatrial, ang magpe-preside ang Chief Justice of the Supreme Court. Wow! So mukhang mayroon pong mangyayari na political drama. Kaya siguro nila pinag-uusapan sa pre-trial sino ang presiding judge. Senator judge mga kababayan, kasi hindi abogado itong atat na mag-Senate President na manok at hawak sa ilong at nakatali sa liig ni Marcos, tinatalian sa liig niya ni Marcos itong si Gatchalian. Hindi siya abogado So hindi niya kabisado ang mga rules of court, procedures of evidence, rules of presentation in a court trial, at pati na mga motion pertaining to trial. Wala siyang ganong background, no? Kaya iminamanok nila Ping Lacson at Tito Soto si Chis Escudero or si Kiko Pangilinan. Kasi yon ang mga abogado sa grupo ng 13 Judas na Marcos is Lord movement ng mga senador niya. Talagang Marcos is Lord movement. So therefore, malaking bagay itong pre-trial sana na makikita natin kung gaano ka-transparent at gaano katotoo na magiging patas ang kondukta ng Senate Impeachment Court trial against the Vice President kung binuksan sana ito para sa publiko. If you are not hiding something and if you are not planning insidious, wala kayong masamang balak dyan sa Senado
mga 13 Judas na senador ni Marcos Jr. at kasabwat itong mga attack dog ni Tambaloslos at nila Marcos mismo from the House Prosecution Panel, bakit nyo po isasarado sa pampubliko na coverage at media attention and media presentation ang very important to our national life, to the national public interest na pre-trial. Pag sinabing pre-trial, bago magsimula ang trial, ilalatag ang mga rules of evidence, rules and requirement of evidence, at ano po ang mga ebidensya, testigo na ilalatag dyan. O bakit nyo itatago yan? Napakahalaga po yan para sa aming mga mamamayan na makita at malaman namin kung uulitin lang ba at gagamitin lang ba ang kangaroo court style na mga bulok na mga testigo, Madriaga, Trillanes, at yung mga tao sa DepEd na hinugot-hugot lang ng mga grupo nila Romualdez at ginamit para kunwari magtitistigo kay Sara Duterte. At pati yung mga illegal na ginawa sa pagbabaloktot ng Bank Secrecy Law, ng Anti-Money Laundering Act, at pati na ang Data Privacy and Protection Act. Bakit nyo ngayon itatago sa mamamayang Pilipino? Magsisimula na pala ang trial next month, July, at ngayon may pre-trial. Ang teorya ng mga political observers, and I subscribe, niluluto nila Marcos Jr., nila Escudero, kasama siya ng 13 Judas at nitong mga attack dog na panel prosecutors ni Tambaloslos at ni Marcos kung papaano nila dudurugin si Sara Duterte doon sa proseso ng actual trial. Ayun. Kaya, syempre, mayroon namang karapatan si Vice President Sara Duterte na mag-motion at magkaroon ng pagtutol laban sa mga gagawing pangbabaluktot na ito. But the numbers are now favorable to Marcos and Romualdez. They have 13 senator judges. At kapag nagbutuhan, 9 lang po ang actual senator judges na pwedeng manindigan para sa tama at patas na proseso na pwedeng hindi po madudurog ng todo si Vice President Sara Duterte. 9 lang po ang senator judges na pwedeng manindigan at hindi magsunod-sunuran laban sa mga nadidiktahan at nakukumpasan na Marcos is Lord movement senators na 13 Judas. So kapag nagkaroon po ng kabulastugan, itong mga aliporis at attack dog ni Martin Tambaloslos at ni Marcos doon sa House Prosecution Panel nila at palulusotin ito ng 13 senator judges nila na tinatawag ngayon na 13 Judas, matatalo sa butuhan sa motion ang 9 senators na ito. Pero kahit at papano, kung may public coverage sana, makikita ng mamamayan, talagang ipipilit ang kangaroo court, talagang ipipilit ang kabulastugan nila Marcos at Romualdez para durugin ng lubusan kahit baluktot ang proseso at mga hindi tumutugma sa proseso ng rules of evidence, rules of court. Sige lang. Lalo na kung isang Sherwin Gatchalian na mag-preside niyan, lusot na yan kasi magkakaroon na ng bargaining. Pangalawa, ano po ang itinatago sa pre-trial? Itinatago nila yung mga gagamitin na mga taksil at mga namaniobra na witnesses. Kaya nila ito itatago sa publiko kasi pwede ito mabatikos at madurog sa public opinion bago magsimula ang trial. Takot na takot sila na malalaman ng publiko na mga sinungaling at mga baluktot at buktot na pagkatao ang gagamitin nila para magsinungaling laban sa Vice President. Kaya nila itinatago. Ayun, mga observation po yan na sa tingin ko valid with basis ang obserbasyon na ito. At pangatlo, magkakaroon ng debate. Most likely, iko-questionin ang constitutionality and legality of the assumption of none other than the Senate President like Escudero na hindi siya Senate President, bagamat abogado siya, hindi po siya pinapahintulutan ng konstitusyon na ang mag-preside ay hindi ang Senate President sa Senate Impeachment Court. Ngayon, siguro ayaw nilang makita nila Marcos at nila Romualdez
ang maniobra nila na buktot at mali, kaya nila ito itatago ang pre-trial. Now, we can only assume sapagkat walang kategorikal na pag-amin o pag-ako ang Senado, ang Senate Impeachment Court, bakit kayo nagpalabas ng rules na hindi open sa publiko ang pre-trial? Tuloy nagdududa ang taong bayan na mayroon kayong niluluto, mayroon kayong masamang gagawin at pambabaluktot sa patas at tamang proseso ng isang makatotohanan at makatarungan na impeachment trial laban sa Vice President. Mukhang uulitin nyo lang mga kababayan, uulitin lang nila itong ginawa sa House Committee on Injustice na ala kangaroo court trial. Wala kang karapatan at boses at ikaw ay papahiya at dudurugin samantalang binabaluktot nila ang mga rules and procedures. Well, sabi ng mga lawyers na nag-o-observe dito at iba pang political commentators, pwedeng ito ang maging dahilan na mag-intervene ang Korte Suprema at magdedesisyon na indeed pati po yung petisyon na question ang fishing expedition sa balahura at binalasubas na impeachment complaint na ito na ginawa sa House of Representatives na minaniobra nila Marcos at Romualdez ay muling bubuksan sa Korte Suprema. Ang pending petisyon na nakabinbin dyan, isa mula kay Vice President Sara Duterte, ang isa ay mula sa ilang volunteer lawyers sa grupo nila Atty. Torion. At pangalawa, pwedeng magkaroon ng panibagong petisyon sa Korte Suprema ang defense team ni Vice President Sara Duterte kapag ipinilit po ang paglabag sa saligang batas doon sa usapin ng pag-preside by the Senate President, none other than him, kapag ito ay pinilit na ipapasa either kay Escudero o kay Pangilinan na hindi naman mga Senate President elected, well, ang mangyayari niyan, it will become another political issue with constitutional urgency of review on the part ng Korte Suprema. At magiging pabor yan kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kaya nila sinarado sa pre-trial coverage na to sapagkat natatakot si Marcos at si Romualdez na makikita ng taong bayan that before the formal trial period begins in July, inilalatag na nila ang mga pangbabaluktot at gagawing pambabalahura sa rules of court, rules of procedures, sa rules of evidence upang nang sa ganun ay mapupuruhan si Vice President Sara Duterte, targeting her that if she may not be able to be convicted by way of 16 senators voting for her conviction, at mukhang 13 Judas pa lang ang kontrolado nila Marcos, ay at least she will come out bleeding profusely. Ibig sabihin po, nagdurugo ng todo-todo ang pagkatao at integridad at dangal ni Sara Duterte dahil dudurugin nila sa impeachment court procedures nila. Kaya nila isinarado, most likely, ang pre-trial stage na ito. Well, malalaman at malalaman pa rin po namin yan bilang mga mamamayan. At hindi kami papayag na ang sagrado, supposedly, na constitutional protection ng proseso sa isang tamang Senate Impeachment Court Trial and Procedure ay gagamitin na naman sa maruming laro ng politika nila Marcos sapagkat mayroon na siyang Marcos is Lord 13 Judas na mga senador that can have the maximum, that can have the minimum majority of numbers upang ilarga ang maniobra niya sa Senado at ng kanilang maruming laro ng total political demolition job against the Vice President inside the Senate trial. Ayun! Mga kababayan, huwag po ninyong kalimutan na ang taong bayan pa rin po ang makapangyarihang maghahatol sa gitna ng mga paghihirap at mga pigati at problema at krisis na hinaharap ng ating bayan. Kailangan natin pong magpakatatag bilang sambayan ng Pilipino na nagmamahal ng ating bansa. Magmasid, magbatyag, makialam at manindigan tayo.
Kaya tayo nagsasalita, kaya may programa po si Ka Eric na Balita at Talakayan, at mayroon tayong YouTube and Facebook channels. At mayroon din tayong Bigwas ng Agila. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!